Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig muli mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod, Pastor Ner Caranza, dito sa Tinig ng Pag-asa. Ako naman po si Melo Anadem Ong. Inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa 30 minutes pong pagkukwentuhan at pag-aaral ng tungkol sa kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating mga sambahayan at higit sa lahat sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, lalong-lalo na po kay Antonio Erpelo Jr. dyan sa Tatalon, Quezon City. Sana po ang aklat na aming ipinadala ay natanggap nyo na, at sa inyo din po na nagnanais magkaroon ng mga aralin sa Biblia at aklat na aming ipinamimigay, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Yes po, tumawag po or i-text po ang inyong kompletong pangalan at address sa 0917-5643777 or sa 0919-0001777. Ang ating pong toll-free number, makakatawag kayo ng libre. Aming po mga kaibigan outside Metro Manila at yung pong mga nakikinig sa ibang bansa, pwede po kayong tumawag ng libre sa 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines, or mag-comment po doon sa comment box. Kung gusto niyo naman pong mag-send ng email, pwede rin po sa connect@adventist.ph. At kung gusto niyo pong mapabilis ang inyong pag-aaral na hindi na kayo mag-aantay ng mail, pumunta lamang po kayo sa onlinebiblesschools.com/Central Luzon. Makikita nyo rin po yan sa screen at nandun po ang mga aralin sa Biblia, pangbata at pangkatulad natin na mayroon ng gulang. Magagandang mga aralin na pwede nyo pong masimulan kaagad. At sa atin pong pagpapatuloy ay tatalakayin pa rin natin ang mga prinsipyong magpapalago ng relasyon sa loob ng ating tahanan. At ipapakilala ng ating kasama, si Melo, ang magiging panauhin natin upang talakayin yan. Sa atin naman pong pag-aaral at pagtuklas ng mga panukala ng ating Panginoong Diyos para sa ating spiritual na buhay, pangungunahan tayo muli ng ating kaibigan, Pastor Abraham Del Rosario. At sa bahaging gabay sa buhay pamilya, makakasama pa rin po natin si Ma'am Irene Gabin. Ngayon naman po ay panibagong topic ang kanyang isi-share sa atin. Ang pamagat ay cheerfulness in the home or kagalakan sa loob ng sambahayan. Sino po ba sa inyo ang aayaw ng masayang tahanan? Nagkakaisa, masaya kayong magkakasama, mapayapa ang loob ng sambahayan. Paano po tayo magkakaroon ng ganyang masayang tahanan? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ay. Magandang araw po sa ating lahat. Isang masayang pagbati po ang aking ipinaaabot sa lahat ng atin po mga taga-subaybay dito po sa segment ng Buhay Pamilya. Ang aking pong tanong sa inyo, kaibigan, what makes you happy? Ano yung nagpapasaya sa iyo? Possible pa ba na maging masaya tayo sa kabila ng pandemic at mga nararanasan po natin ngayon sa atin pong kapaligiran at sa atin pong sanlibutan? Ang atin pong subject na ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay may kinalaman po sa cheerfulness in the home. Ayan, sa loob ng tahanan natin ay meron ba tayong ganitong demeanor o behavior o activity sa loob po ng ating family. Nais ko pong basahin muna sa inyo isang quotation. Maganda po ito mula sa Child Guidance, page 146. Ganito po ang sabi, above all else, let parents surround their children with an atmosphere of cheerfulness, courtesy, and love. Yan po ang unang-una na puntos na akin pong gustong i-share sa ating lahat. Alam ko naman kaibigan na nakaka-relate ka, di ba? Sa sinasabi ko dito na above all else, talagang ang mga magulang daw po ay mas maganda kung nandoon yung atmosphere of cheerfulness. Let us surround our home with an atmosphere of cheerfulness. Ano ibig sabihin ba ng cheerfulness?
Pag sinabi nating cheerfulness, yung tayo masigla, yung tayo masaya, sa kabila ng mga problema, makikita ng ating buong sambahayan. Ano po? Yung ating pagiging positibo, yung hindi tayo nakatutok o nakatuon sa mga problema natin. Kung hindi, alam niyo po, may sinasabi kasi, ito nyo, sabi dito sa isang quotation, children are attracted by a cheerful, sunny demeanor. Okay? Ang atin daw po mga anak, halimbawa, paggising natin sa umaga, sabihin natin, hello anak, good morning, di ba? Wag nating hahayaan na ang ating pong bati sa ating mga anak ay hindi maganda. Halimbawa, sasabihin natin, anak, ay nako, agang-aga nakahilata ka pa dyan. So, hindi po yun ang sinasabi po ng cheerfulness. Tayong mga magulang, ang unang-unang kakakitaan. Di ba, kaibigan? Tayo ang unang-unang kakakitaan ng kasiglahan. Ayan, kasi maa-attract po yung ating mga anak. Lalo tigit tayo mga mami. 'Di ba? Pag tayo mga mami nakasimangot, napansin nyo ba yan sa loob ng tahanan? Naaapektuhan yung ating asawa, naaapektuhan ang ating mga anak, at mapapansin mo, ang buong sambahayan, wala na rin po sa mood, 'di ba? So, magandang tip yan. Pangalawang tip po, speak pleasant and cheery words. Kapag tayo ay nagbitaw ng mga salita sa loob ng ating tahanan, kasi tayo ang ating pong subject, cheerfulness in the home. So kapag tayo nagbitaw ng mga salita, anong klaseng salita po ang atin pong binibitiwan? O maaring sinasabi ninyo, paano ka naman magsasalita ng maganda? Kung ang nakikita mo naman sa loob ng tahanan ay purong makalat. Yan din po ay aking nararanasan, pero alam nyo po, napag-aralan ko po yan. Sa aking kaatan ng mga seminar, pagbabasa ko po, ay talagang ina-apply ko po na aking sinusubukan na maging masaya, masigla kahit na may nakikita akong mga kakalat. Sometimes we need to overlook all of this mga hindi magandang tanawin sa loob ng tahanan for the sake of our relationship po sa atin pong family. So, anong ibig sabihin ng speaking pleasant and cheery words? Ang ibig sabihin po nito ay no nagging. Mami, daddy, no nagging. Walang sigaw. Ayan. No blaming. Walang paninisi. Kung talagang nangyari na po, let's learn from the experience. Sabihin natin, anak, let's learn from this experience. No blaming. No storytelling. Ano ibig sabihin ng no storytelling? Huwag na pong kalkalin yung mga nakalipas na. Tapos na po yon. And of course, no judging. Wala tayong panghuhusga sa ating asawa o sa atin pong mga anak. Kung magagawa po natin ang lahat ng ito, no nagging, no blaming, no storytelling, and no judging, magiging maganda po ang atin pong, yung atmosphere ng atin pong tahanan. Mahalaga yung smile. Tingnan ninyo, meron akong babasahin po sa inyo sa pagtatapos natin. Smile, parents! Smile! If your heart is sad, let not your face reveal the fact. Let the sunshine from a loving, grateful heart light up the countenance. Wow, di ba? Mag-practice tayong mag-smile kung hindi tayo lagi nag-i-smile. Mag-smile tayo upang sa ganon maging bright, maging pleasant ang atmosphere po sa ating tahanan. At yan po ang iiwan ko sa inyo, Mommy and Daddy, and all the members of our family. Let cheerfulness remain in our home. Ma'am Ay, maraming salamat po sa pag-unlock niyo po sa amin at sa patuloy na pag-share para po ang bawat isa, mga nakikinig po ay magkaroon ng masaya na mga sambahayan. Bukas po may part 2 ang ating tinalakay ngayon. So, tumutok po ulit kayo sa Buhay Pamilya dito sa Tinig ng Pag-asa. At ngayon ay nais po naming ihandog sa inyo ang isang makalangit na awitin. Mula noong siya'y makilala, buhay ko'y puno ng sigla. Ang hirap, sakit at dusa kong taglay ay pinawi niya. At kung minsa'y dumarating ang
Kahit na nasan man ako, naroon siya't laging kasama. Hindi niya ako iiwan, ito ang pangako niya. Kalooban niya ay laging sundin, sa buhay mo siya ay tanggapin. Sa puso mo siya iyong papasukin, buhay mo'y kaniyang babaguhin. Paano na kung siya'y wala sa akin? Paano na kung siya'y di ko kapiling? Kung sa buhay ko si Kristo ay wala pa, di ko alam kung paano na. Paano na kung siya'y wala sa akin? Paano na kung siya'y di ko kapiling? Kung sa buhay ko si Kristo ay wala pa, di ko alam kung paano na. Di ko alam kung paano na. Di ko alam kung paano na. Pinasasalamatan uli natin ang ating kapatid na nagdala ng awitin sa atin ngayong hapon upang magkaroon po naman tayo ng inspirasyon sa ating kalagayan ngayon na lalo pa yatang lumalala ang ating sitwasyon. Kailangan natin ang mga ganitong mga mensahe ng awit. At sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, pangungunahan muli tayo ng ating kaibigan, Pastor Abraham Del Rosario, upang talakayin ang paksang muling pagtatayo ng templo. Ano ba ang kaugnayan nito sa ating kapanahunan ngayon? Pastor Abe? Good day to everyone. Ito muli si Pastor Abraham Mateo Del Rosario. Ang pangwalo na paksa na ating pong pag-uusapan ay may pamagat na ang muling pagtatayo ng templo. Tayo po ay manalangin para sa ating karunungan na ibibigay ng banal na Espiritu at upang tayo ay magabayan sa ating pong sama-samang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Dakila naming Diyos, kami po ay sumasa inyo. Pagkaloob po ninyo ang karunungan sa inyong alipin upang maitaas ang inyong pong pangalan at higit sa lahat ay makaunawa kami ng mga bagay na may kinalaman sa propesiya. Pagkalooban ninyo kami ng katahimikan sa aming pong paligid upang kung magkagayon ay maganyak ang bawat isa sa amin at maituon ang aming pong pansin sa isang napakahalagang paksa na aming pong pag-aaralan. Salamat po na inyong tinugunan ang aming pong munting kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, ang isa sa pinakamapopular na tanda sa nagtatapos na panahon para sa mga Kristiyano ngayon ay ang muling pagpapanumbalik ng Israel sa isang bansa. Okay? At paghahanda para sa muling pagtatayo ng kanilang templo, ang kanilang lumang templo. Bilang isang resulta ng pagtanggi noon ng Israel, ang bansang Hudyo sa kanilang Panginoong Hesus, ang Mesaya, si Tito ay isang general ng Romano ay sinakop ang Jerusalem at sinira ang templo noong AD 70. Sa Lumang Tipan ay maraming mga propesiya na humula na ang templo ay muling maitatayo. So ang hamon ngayon ay sapagkat ang isang moske ng Muslim ay nakatayo ngayon sa mismong lugar kung saan ay nakatayo ang dating templo ni Haring Solomon. Ngunit kung hindi mo nasusundan ang mga hula ng balita, ang mga Muslim ay hindi masyadong nababalisa kung gigibain ang kanilang moske upang ang Israel ay magtayo doon ng isang templo ng mga Hudyo. Ngayon ay gusto kong makita mo sa ating pag-aaral na ang Diyos ay gumagawa ng isang natanging bagay para sa Israel ngayon at ang pagtatayo ng templo ay nagpasimula na. Titingnan natin kung ano po yung paliwanag ng Santa Biblia na mababasa po sa aklat ni Mateo, Kabanata 21, setas na 42. Atin pong titignan kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan.
Nakita na natin na noong ipinahayag ni Jesus sa mga pinuno ng Israel na aalisin niya ang kaharian ng Diyos mula sa kanilang pagkakahawak at ibibigay ito sa isang bagong bansa na siyang iglesia. Sinasabi sa kanila ni Jesus, kailan may, sabi niya, bagay hindi ninyo nababasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil, okay, na nangagtatayo ng gusali ay saring ginawang pangulo na panulok. So si Kristo ang batong itinakwil na naging batong panulok ng templo o ng kanilang bansa. Okay, alamin natin na si Jesus ang buong batong panulok. Ngunit ito anong sinasabi ng Biblia? Babasahin natin sa aklat ng Efesos, Kabanata 12, tas na 11 hanggang 22. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga hintil sa laman. Tinatawag na di pagtutuli niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman. Sa verse 12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel. At ang mga taga-ibang bayan, ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. So, pansinin natin ang sinasabi ni Pablo ay dinadala tayo sa panahon na mga hintil ay hindi katanggap-tanggap ng mga mamamayang Israel. Sa verse 14 ng Efeso, sabi niya, datapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. So sa mamagitan ni Jesus, ang hintil ay napalapit sa magitan ng dugo ng ating Panginoon. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginaba ang kanyang laman kahit kautusan na may batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan ng Diyos, na sa pamamagitan ng cross na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. At siya'y naparito upang ipangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan ng nangalalapit. So, ito yung isang paalala na ang hintil at ang Hudyo ay pinag-isa dahil sa dugo ng ating Panginoon. Napansin natin noong nakarang pag-aaral natin na wala na pong hintil, wala nang Hudyo at wala na ding Pilipino. Lahat yan ay isa dahil sa pagkapako ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. So, papansinin natin, ang sabi dito, sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman. Kahit man ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang, kapayapaan at kaawaan ang nawala, ang sumasa kanila at sa Israel ng Diyos. Sa harapan ng Panginoon ay hindi na po pinag-uusapan yung na-circumcise ka o hindi na-circumcise. Kasi bago ka maging bilong sa pananampalataya ng Israel, ay dapat kang ma-circumcise. Pero ang sabi ng Panginoon, di na kailangan tuliin ka. Sa pananampalataya ang mahalaga, ang puso ay na-circumcise sa ating pagtanggap kay Jesus bilang personal na tagapagligtas. Well, meron pang binabanggit sa Efeso chapter 19, verse 20, na ganito ang binabanggit, kaya nga hindi na kayo ang taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo ay mga kababayan na kasama ng mga banal na at sambahayan ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Si Jesus Christ ang panulong bato ng panulok, mga kapatid. So dahil sa krus, sabi niya, ang mga hintil ay hindi na mga hintil. Sapagkat ganito ang paliwanag ni Pablo sa Roma chapter 9 verse 6. Tandaan ng ilang mga kabanata, sabi niya, sapagkat hindi lahat na nangmugla sa Israel ay Israel. Sila, sabi niya, na mga nagsasabi na sila ay mga Hudyo at wala, ngunit isang sinagoga ni Satanas. Babasa yan sa aklat ng Apokalipsis Kabanata chapter 2 verse 2. Kaya nga po, ang lahat ng ito ay nangangahulugan lamang na sa krus ay nababago ang paraan ng pagbibigay kahulugan sa mga propesiya sa Israel. So, marami pa tayong sasabihin tungkol dito habang tayo ay nagpapatuloy. Una, bumabalik tayo sa ating mga talata sa Efeso chapter 2 verse 19 and 20. Kaya nga sabi niya, hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Okay?
at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos na itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Hesukristo din naman ang Pangulong Bato sa panulo. So ito ay maliwanag na si Jesus Christ na napako doon sa krus, siya ang batong panulok ng templo. Siya ang pundasyon ng ating Panginoon. At namatay na ang ating Panginoong Hesus upang papagkaisahin na niya ang kanyang mga anak. Wala na pong pagkakaiba ng Hintil at ng Hudyo. Lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Panginoon sapagkat si Kristo ang nagtayo ng iglesia, siya din ang batong panulok. So mapapansin natin ito, hindi lamang ang mga Hintil ang naging kababayan sa Israel, ngunit tayo din bilang mga Pilipino ay kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ikaw ay magiging kaanib ng sambahayan ng Diyos. Well, ipagpapatuloy natin sa Efeso chapter 2, verses 21 to 22. Sa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Espiritu ng Diyos. So, ang templo ngayon ay individual, hindi na po yung gusali, kundi yung mga taong nagsitanggap sa Panginoon ng pundasyon o panulok ng kanilang pananampalataya ay si Kristo na siyang napako doon sa krus ng Kalbaryo. So ganito pa ang paliwanag ni Pablo, na kayo ay magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na itinakwil ng mga tao, datapwat sa Diyos ay hirang, mahalaga. Sa verse 5, kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay. So tayo yung batong buhay ay natatayong buhay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito, aking inilalagay, sabi niya, sa Sion, ang isang batong panulok, isang hirang na mahalaga. At ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na po mapapahiya. Kahit ikaw ay Hintil, kahit ikaw ay Pilipino, Ilocano, Bisaya, o anuman ang lingwahe na meron tayo, tayong lahat ngayon ay tanggap ng Panginoon bilang Kanyang mga anak. Well, at ang batong sabi niya na itinakwil na nagsipagtayo ng bahay, siyang naging batong pangulo. So nakita mo ba mga minamahal, ang bagong tipan ay inilipat ang kahulugan ng lumang tipan sa templo mula sa literal na gusali na bundok ng Sion sa literal na syudad ng Jerusalem. Tungo sa isang iglesia, si Hesukristo na pangbuong mundo at kung ang lahat ay kabahagi, tayo ang mga buhay na bato na bumubuo sa kanyang banal na templo kay Kristo. Kasi siya yung panulok, siya rin yung ulo ng iglesang yaon. Ang krus ay nabago ang paraan kung paano natin bibigyan ang kahulugan, ang propesiya ng Israel. So, ang Apokalipsis ay itinatampok ng dalawang templo. Ang templo ng Diyos na binubuo ng mga nananampalataya kay Jesus at ang mga kabahagi ng kaharian ng Diyos o ang sinagoga ni Satanas na binubuo naman ng mga tinanggihan si Jesus at sinunod ang kanilang sariling mga kagustuhan. Kailangan nating magpasya kung saang templo natin nais na maging kabahagi. Ang sinagoga ba ni Satanas o ang templo ng Diyos na ito'y itinayo at itinatag ng ating Panginoong Hesus sa magitan ng kanyang dugo at pagkapako doon sa krus ng Kalbaryo. At ngayon ay hindi na mahalaga kung mayroong isang moske ng Muslim kung saan dating nakatayo ang templo ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay hindi na nakatayo sa isang particular na lugar. Ang templo ng Diyos ay saan mang lugar o bawat lugar kung saan mayroong sumasampalataya kay Kristo. Hindi ba't sinabi ni Jesus, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. So, ang templo ngayon ay binubuo ng mga mananampalatayang tumanggap kay Jesus bilang personal na tagapagligtas. Hindi na pinag-uusapan kung ikaw ay Hintil o kung ikaw ay Hudyo, ang mahalaga ay tinanggap natin ang ating Panginoon. Welcome sa templo ng Diyos. So marami ang namamangha
sa bundok ng Sion at sa lupain ng Israel ngayon ay pag-uusapan natin sa susunod na ating pong mga paksa. At ako po ay natutuwa na maging ako ay hintil, ikaw ay hintil, tayong lahat ay hintil, ngayon ay kabahagi sa isang bayan na itinatag ng ating Panginoong Hesus. Ang bukod tanging magagawa natin, mga minamahal ko, upang maging bahagi tayo sa templong panibago na itinatag ng Panginoong Hesus, ay tanggapin natin si Hesus, magpakumbaba tayo sa Kanya, ipagtapat natin ang ating mga pagkukulang, magiging bagong miyembro tayo sa komite ng pagtatayo ng gusali at templo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Panginoong Diyos, salamat po sa mensaheng napakinggan namin. I-bless ninyo po ang aming mga masugid na taga-subaybay sa Adventist World Radio upang kung magkagayon ay maintindihan nila ang mga propesiya na may kinalaman sa pagtatayo ng templo ng aming Panginoon. At ang templong yon ay ang aming mga masugid na taga-subaybay at sumusuporta na tumatanggap sa aming pong Panginoon Hesus. Salamat po na patuloy ninyo kaming gabayan, patuloy niyo kaming panglarin sa aming kakayanan, at higit sa lahat sa panahong ito, Panginoon, ay maramdaman namin ang inyong presensya, ipuhos mo ang banal na Espiritu upang ang mga tao ay maganyak na makinig sa mamagitan po ng inyong banal na salita. Salamat po sa inyong katugunan. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig. Sa pangalan po ni Pastor Nerio Caranza, ito po si Pastor Abraham Mateo del Rosario. Bumabati po ng magandang araw sa ating lahat. Good day and God bless us all. Pinupuri po natin ang Panginoon sa mga mensaheng ating naririnig. Maraming salamat po sa ating mga resource speakers. Si Pastor Abe del Rosario and of course si Ma'am Irene Gabin. Sana po ay sa patuloy nating pag-aaral ay utay-utay, lumalalim ang ating pagkaalam sa Biblia at lumalalim din po ang ating pagkilala sa ating mahabagin at mapagmahal na Panginoong Diyos. Kung nais niyo pa po ng mas malalim na pag-aaral ng banal na kasulatan, or kung ano man po ang gusto ninyong iparating sa amin, maaaring mga katanungan tungkol sa buhay, pamilya, or maaaring gusto niyo pong makatanggap ng mga aklat na libre po namin ipinamimigay, tumawag or i-text po ang inyong kompletong pangalan at kompletong address sa 0917-5643-777 or sa 0919-0001777. Ulitin ko rin po ang ating toll-free number. Maaari kayong tumawag na libre, yung mga outside Metro Manila at mga kaibigan namin abroad. Pwede po kayong tumawag ng libre sa 1-800-132-20196. At pwede rin po kayong magpadala ng mensahe via Facebook. Ang ating pong Facebook page ay facebook.com/AWR Luzon, Philippines. Kung gusto nyo naman po na mag-send ng email, pwede rin po sa connect@adventist.ph. So marami pong paraan, basta po makipag-ugnayan kayo sa amin. So muli po tayong magkita-kita at sa atin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, baonin natin muli ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, darating ako. At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Hanggang bukas po muli. Ito po ang tinig ng pag-asa.